Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at salamat sa Diyos sa kanyang paggising sa ating lahat ngayong umaga. At bago pa man po ang lahat ng bagay, ay unahin po natin ang salita ng Diyos. At narito na po ang aking patuloy na pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Muli po nating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Genesis chapter 5. Title po nito, Ang Mga Lahi ni Adan. Ito ang kasaysayan na isinulat tungkol sa pamilya ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. Nilikha niya ang lalaki at babae at binasbasa niya sila at tinawag na tao. Nang 113 taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong Seth. Matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 930. Nang ika-105 taong gulang na si Seth, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enos. Matapos isilang si Enos, nabuhay pa si Seth ng 807 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 912. Nang ika-90 taong gulang na si Enos, isinilang ang anak niyang lalaki na si Kenan. Matapos isilang si Kenan, nabuhay pa si Enos ng 815 taon. At nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 905. Ang 17 taong gulang na si Kenan, isinilang ang anak niyang lalaki na si Mahalalel. Matapos isilang si Mahalalel, nabuhay pa si Kenan ng 814 taon. At nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 910. Nang 65 taong gulang na si Mahalalel, isinilang ang anak niyang lalaki na si Jared. Matapos isilang si Jared, nabuhay pa si Mahalalel ng 813 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 895. Nang 160 taong gulang na si Jared, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enoch. Matapos isilang si Enoch, nabuhay pa si Jared ng 800 taon. At nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 962. Nang ika-65 taong gulang na si Enoch, isinilang ang anak niyang lalaki na si Methuselah. Matapos isilang si Methuselah, nabuhay pa si Enoch ng 300 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. Nang 187 taong gulang na si Methuselah, isinilang ang anak niyang lalaki na si Lamech. Matapos isilang si Lamech, nabuhay pa si Methuselah ng 782 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 961. Nang 182 taong gulang na si Lamech, isinilang ang isa niyang anak na lalaki. Sinabi niya, ang anak kong ito ay
makakatulong sa mga kahirapan natin dahil sa pagsumpa ng Panginoon sa lupa, kaya napangalanan ko siyang Noe. Matapos isilang si Noe, nabuhay pa si Lamech ng 595 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 777. Nang 500 taong gulang na si Noe, isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Shem, Ham, at Japhet. Chapter 6. Genesis chapter 6. Ang kasamaan ng tao. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda, kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sinumang maibigan nila. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal dahil sila'y tao lamang, kaya mula ngayon ang tao ay mabubuhay ng hindi ihigit sa 120 taon. Nang panahong iyon at kahit nitong huli, may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Diyos na nagsipag-asawa ng magagandang babae. Sila'y makapangyarihan at kilalang tao noong unang panahon. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya, kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong daigdig at lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad, dahil nangihinayang ako sa paglikha sa kanila. Pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon, siya ay si Noe. Si Noe, ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos, siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham, at Japhet. Napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila. Lumaganap ang kasamaan sa mundo, lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gagawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na 415 talampakan ang haba, 75 talampakan ang luwang, at 45 talampakan ang taas. Lagyan mo ng bubong ang barko at lagyan mo ng agbat na kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko ng 3 palapag at lagyan ng pintuan sa gilid, sapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ng nasa mundo, pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo, pati ang mga asawa nila. Magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo. 2 sa bawat uri ng lahat ng hayop, mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Lalapit sila sa iyo para hindi sila mamatay. Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para rin sa mga hayop. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Chapter 7. Ang baha. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko
kasama ng buong pamilya mo, sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Magdala ka ng 7 paris sa bawat uri ng malinis na hayop, pero 1 paris lang sa bawat uri ng maruming hayop. At magdala ka rin ng 7 paris sa bawat uri ng ibon. Gawin mo ito para mabuhay sila sa mundo, sapagkat pagkatapos ng 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa buong mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi para mamatay ang lahat ng nilikha ko. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Nasa 600 taong gulang na si Noe nang dumating ang baha sa mundo. Pumasok siya sa barko kasama ang asawa niya, mga anak na lalaki at mga manugang para hindi sila mamatay sa baha. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang lahat ng paris ng lahat ng uri ng hayop na malinis at marumi na lumapit sa kanya, at pagkalipas ng 7 araw, bumaha sa mundo. Nang 17 araw ng 2 buwan, umulan ng napakalakas at umapaw ang lahat ng bukal. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Umulan sa mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Noong mismong araw na nagsimulang umulan, pumasok sa barko si Noe, ang asawa niya at ang 3 niyang anak na sina Shem, Ham at Japhet, kasama ang mga asawa nila. Kasama rin nila ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang barko. Walang tigil ang ulan sa mundo sa loob ng 40 araw. Tumaas ang tubig hanggang sa lumutang ang barko. Tumaas pa ng lubusan ang tubig hanggang matakpan ang lahat ng matataas na bundok, at hanggang umabot sa mga 7 metro ang taas ng tubig mula sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Kaya namatay ang lahat ng may buhay, ang mga hayop na lumilipad, lumalakad at lumagapang, at ang lahat ng tao. Namatay ang lahat ng nabubuhay sa lupa. Nalipol ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop sa mundo. Si Noe lang at ang mga kasama niya sa loob ng barko ang hindi namatay. Bumaha sa mundo sa loob ng 115 araw. Chapter 8. Ang pagbaba ng baha. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko, kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Tinakpan niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa loob ng 115 araw at ng 17 araw ng 7 buwan. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. Patuloy ang pagbaba ng tubig, at ng unang araw ng 10 buwan, nakikita na ang tuktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw mula ng panahon na nakita na ang tuktok ng mga bundok, binuksan ni Noe ang bintana ng barko at pinakawalan ang isang uwak. Ang uwak na ito'y paritong lumilipad hanggang sa patuloy na pagbaba ng tubig. Pinakawalan din ni Noe ang isang kalapati para malaman niya kung bumaba na ang tubig. Pero walang madapuan ang kalapati dahil natakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok sa barko. Pinalipas muna ni Noe ang 7 araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Gabi na nang bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig. Pinalipas muli ni Noe ang 7 araw pa at muli niyang pinakawalan ang kalapati, pero hindi na ito bumalik.
Noong unang araw ng unang buwan, tuluyan nang bumaba ang tubig. Si Noe ay 601 taong gulang na noon. Pinuksan niya ang takip ng barko at nakita niya na tuyo na ang lupa ng 27 araw ng ikalawang buwan. Tuyong-tuyo na talaga ang lupa sa buong mundo. Sinabi agad ng Diyos kay Noe, lumabas na kayong lahat sa barko, palabasin niyo rin ang lahat ng hayop para dumami sila at mangalat sa buong mundo. Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang asawa, mga anak na lalaki at mga manugang niya. Lumabas din ang lahat ng hayop, mga lumalakad, lumilipad at gumagapang, magkakasama sila ayon sa kani-kanilang uri. Naghandog si Noe. Gumawa si Noe ng altar para sa Panginoon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis, pati rin sa bawat uri ng mga ibon na malinis. At sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon. Nang naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao, kahit alam kong makasalanan ang tao mula ng bata pa siya. Hindi ko na talaga muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay katulad ng aking ginawa noon. Habang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim at pag-aani. May taglamig at may tag-init, may tag-ulan at may tag-araw, at may araw at may gabi. Genesis chapter 9. Ang kasunduan ng Diyos kay Noe. Binasbasa ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo, at tatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain na kayo ngayon ng mga hayop. Ibinibigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo sa mga pananim na makakain. Pero huwag ninyong kakainin ang hayop ng mamamatay. Ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Sisingilin ko ang sinumang papatay sa inyo, kahit ang mga hayop. Sisingilin ko ang sinumang papatay sa kanyang kapwa. Ang sinumang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa, sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ngayon, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. Sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo, at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha, at wala ng baha na mangyayari pa para malipol ang mundo. At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. Sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang bahaghari, alalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop, na hindi ko na lilipuling muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, alalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang unang nagtanim ng ubas. Isang araw, uminom siya ng alak na mula sa ubas at nalasing, nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Ngayon, si Ham na ama ni Kanaan ay pumasok sa tolda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi ito sa dalawang kapatid niya. Kumuha sina Shem at Japhet ng damit at inilagay sa balikat nila.
Pagkatapos lumakad sila ng paurong papasok sa tulda para takpan ang kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mahimasmasan na si Noe sa pagkalasing niya at malaman kung ano ang ginawa ng bunsong anak niya, sinabi niya, "Sumpain ka, Kanaan, maghihirap ka at magiging alipin ng iyong mga kapatid." At sinabi rin niya, "Purihin ng Panginoon ang Diyos ni Shem, naway maging alipin ni Shem si Kanaan, naway palawakin ng Diyos ang lupain ni Japhet, at maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya at ng mga lahi ni Shem, at naway maging alipin din ni Japhet si Kanaan." Nabuhay pa si Noe ng 315 taon. Pagkatapos ng baha, namatay siya sa edad na 950. Yan po ang salita ng Diyos ngayong umaga, mga kaibigan. At maraming salamat po muli sa ating Panginoon sa kanyang gabay at patnubay, ganon din sa banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos at pagpalain din ang kanyang salita upang ito po ay maisapamuhay natin, mailagay ng malalim sa puso ng bawat nakikinig, at ito po ay magamit natin sa ating pamumuhay upang sa ganon hindi po tayo maligaw ng landas. Purihin po ang Panginoon at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Ingatan, ganun din ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga sambahayan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.